Sinabi ni Vader na handa niyang tanggapin ang katotohanan na talo na siya. Habang sinasabi ito ni Vader, iniisip ni Mr. Suman kung gagawa ba siya ng isang mas magandang alok. Sinabi ni Vader kay Carton na ang kanyang mukha ay mas maganda kaysa sa kanya. Ang katotohanan ito ay nagpapahina sa kanya upang gawin ito, ngunit tiyak na tatanggapin niya ito. Nag-isip si Mr. Carton at Mr. Suman tungkol kay Vader. Tinanong ni Mr. Carton si Vader tungkol sa punto ng paghahayag ng lahat ng ito. Si Vader ay nagsasabi kay Mr. Carton na dapat malaman ng isang tulad niya kung gaano ito kabuluhan. Nililinaw ni Mr. Carton na hindi ito ang kanyang nakilala at sabihin sa kanya na hindi niya kailangang tanggapin ang anumang bagay dahil alam na niya ito at alam din ito ng mundo, na siya ay nasa kagwapuhan sa kanyang liga. Si Mr. Carton ay nasa unang ranggo sa opisyal na ranggo ng pinakamahusay na hitsura sa lahat ng mga awaykens sa buong mundo. Natarante si Mr. Caden pagkatapos ay nagtaka tungkol sa kanilang dalawa at kung anong species ang dalawang yon. Tinanong ni Gio si Mr. Carton kung totoo bang humingi sa kanya ng tulong si Vader kay Mr. Carton. Sa kagustuhang magpagamot siya, tinanong siya ni Mr. Caden kung maaari niyang gamutin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya sigurado dahil kailangan niya munang tingnan siya muna kahit na magagawa niya. Ito ay hindi madali para sa kanya dahil ito ay matagal na. Bilang karagdagan, ang mga epekto ng Caden's power sa kanyang sistema ay nagtagal na. Sinabi ni Mr. Caden kay Jiwo na alalahanin na ang epekto ng power ay nananatili sa kanyang sistema kapag siya ay inatake ng isang awayken. Ang intensidad ng pagtagal sa kapangyarihan ay proporsyonal sa kung gaano kalakas ang pag-atake, o dahil ito ay nagpapahirap sa pagbawi at ito ay katulad ng kung ano ang pinagdadaanan ni Mr. Caden ngayon. Sinabi ni Mr. Caden kay Mr. Carton na kailangan niyang makasakay sa kanyang ugat bilang siya ay mainitin ng ulo. Sagot ni Mr. Carton na hayaan si Vader na mainis para maaaring gawin niya kahit ano. Muli, tumunog ang doorbell at lumabas si Jiwo upang tingnan kung sino ang nasa pintuan. Habang isinasaalang-alang niya si Sachin ang nasa pintuan, sinabi niya sa kanya na bumalik si Vader at hiniling na dalhin si Mr. Carton. Hiniling niya kay Jiwo na ilagay ang kanyang numero sa kanyang telepono dahil ito ay nagdudulot sa kanya ng sakit na pumunta sa kanyang lugar araw-araw. Ipinasok ni Jiwo ang numero ng kanyang telepono sa kanyang telepono. Habang pinuntahan ni Mr. Carton si Vader, na iginigiit na gamutin siya bilang isang katulad niya, na mas nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng peklat sa magandang mukha, ngunit si Mr. Carton ay tumanggi muli upang gamutin siya. Alas 7:10 noong Hulyo 13, si Sachin Kane ay nag-message kay Jiwo na pumunta ulit doon si Vader at hinihiling ni Mr. Carton. Nang pumunta sila Mr. Carton at Mr. Caden doon, sinubukan ni Vader na konbinsihin si Mr. Carton sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa epektong may dudulot ng paggamot kay Vader na mapaganda ang ekonomiya ng mundo at ang mga benepisyo nito. Habang sina Mr. Carton at Mr. Caden ay nakikinig sa kanya ng tahimik. Ngunit muli, hindi pumayag si Mr. Carton na gamutin siya. Muli nakatanggap si Jiwo ng notification noong ika-15 ng Hulyo, ng ika-7 ng hapon at nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Sachin Kane na si Vader ay nandito na naman. Muli, pumunta doon sina Mr. Carton at Mr. Caton at sinubukan ni Vader na kumbinsihin siya, ngunit hindi peren. Pagkatapos ng maraming beses na subukan ng sarili sa iba pang mga bagay, ito ay isang kahihiyan dahil kailangan niyang bumalik upang asikasuhin ang kanyang negosyo, ngunit mayroon pa rin siyang mahabang listahan ng pamimili. Sinabihan siya ni Mr. Carton na magmadali siya at bumalik. Sinabi sa kanya ni Vader dahil alam na alam niya kung gaano kahirap na makatagpo ng isang awayken na nakakaunawa sa kahulugan ng kagandahan. Tinanong siya ni Vader kung bakit sinabi niyang muling aalis kasama si Caden. Sinabi na niya sa kanya na ginamo niya si Caden bilang isang apprentice. Hindi man lang niya pinakinggan. Sa isang salita lang niya at bla 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 ay tapos. Sinabi ni Vader kay Mr. Carton na makikita niya siya sa lalong madaling panahon at hiniling sa kanya na mag-shopping nang magkasama siya. Tanong ni Cartilla kung bakit niya ito makikitang muli. Nakakaramdam ng ginhawa si Mr. Suman na si Vader ay aalis na dahil ito ay isang tunay na struggle sa kanya tuwing umaga. Sinabi ni Vader kay Chairman Suman na may utang na loob siya sa kanya at sa Bekdo, sinabihan niya itong makipag-ugnayan sa kanya kung kailangan niya ng anumang tulong. Dahil tutulungan niya siya hanggat nasa loob ng kanyang kapangyarihan, lumalabas siya at sinabing hindi na kailangang ihatid siya sa labas. Sa kabilang banda, ang chairman ng MIR, na si Hyung Kim,
ay dumating upang makipagkita sa chairman ng Xinhua, na si Miss Jiang Yu, at sabihin sa kanya na alam ng mundo na siya ay naglagay ng pantay na laban, isang ranggo sa mundo sa top 50 sa kanilang bansa. At ang kanilang reputasyon ay nanganganib. Sinabi niya kay Jiang Yu na lahat ng narinig niya ay malaking bagay. Nahihiya si Haiyong Kim at sa kanya, at sinabi niyang nagawa na niya ang dapat gawin. Ang chairwoman ng Mir ay nagsabi sa paraang ginawa ni Jiang Yu na humakbang ng ganoon para sa isang bagay nang hindi direktang nagpaalala sa kanya o kahit sa isang kalyadong grupo. Lalo na kapag siya ang pinuno ng kanyang grupo. Sinabi pa niya sa kanya na ang kanyang mga aksyon ay nagbigay ng prestihiyo sa buong mundo sa kanilang mga bansa ng mga awayken at tumuwid sa kanila. Ang mga bono sa pagitan ng iba't ibang mga grupo sa loob ng bansa ay nagpapalapit sa kanila. Pinahahalagahan niya si Jiang Yu para sa kanyang ginawa, bilang kung ano ang kanyang ginawa ay napakahalaga at magandang halimbawa. Tinanong siya ni Jiang kung bakit siya naparito dito. Sinasabi niya sa kanya na gusto niya itong makilala ng personal. At bukod pa dyan, ang isang atraksyon ng batang lalaki ay ang nag-trigger ng kanyang curiosity, at narinig niyang Jiwoo Seo ang pangalan niya. Sinabi niya na narinig niya na ang batang lalaki ang nakatalo sa mystical creature ng Lutherian family. Ang batang may gamit ng kanyang kakayahan makipag-usap sa hayop, ipinapahayag niya ang kanyang pagnanais na makilala siya at ang mga hayop na kanyang nakakasama. Sa kabilang banda, si Sabbin ay nag-iisip tungkol kay Jiang Yu. Sinabi niya ay lampas sa epiko at hindi siya makapaniwalang si Jiang ay lumutang laban kay Vader, isa sa nangungunang 50 ranggo. Tanong ni Saban kay Jiwoo kung wala si Mr. Kaden at Mr. Carton sa bahay. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na wala sila rito. Nalungkot si Sabbin, sinabi na gusto pa naman niya itong makita. Tinanong siya ni Sabbin kung anong uri ang type ni Mr. Carton at Mr. Kaden at tinanong si Jiwoo kung may dinidate na sila. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na hindi siya sigurado tungkol doon. Habang hawak ni Saban ang puting pusa, si Mr. Cartilla, sa anyo ng pusa. Sinasabi niya sa kanila, overwhelmed na siya kay Mr. Kaden. At ngayon ay lumitaw pa si Mr. Cartin. Nakahiga siya sa kama at iniisip kung ano ang gagawin kung ma-fall in love sila sa kanya. Whatever, sumingit si Jesok, sabi niya, nag-aalala na sila kay Sabbin. Hindi nila mapaalis si Saban dahil kay Jiwoo. Para siyang horror movies kung saan ang pangit na parasito ay natigil sa mga tao. Lumapit si Sabbin sa kanya at tinadyakan siya. Sinabing itikom ang kanyang bibig. Baka hindi niya alam na maaaring sina Mr. Kaden at Carton ay naglalaway na sa kanya mula ulo hanggang paa. At tinanong siya kung bakit niya nagawang magalit sa kanya at kung may problema ba talaga siya sa kanyang isip, dahil nag-aaway sila sa isa't isa. Sinabihan siya ni Saban na pumunta sa impyerno, kung saan sinabi rin ni Jesok sa susunod din siya sa impyerno kasama niya. Kinabukasan, habang si Mr. Kaden ay nakahiga sa sofa, tinanong niya si Jiwoo kung sino ang darating, na sinabi ni Jiwoo sa kanya na ang chairwoman ng Mir ay darating. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na ayon sa kanyang memorya. Ginagamit ng grupo ang communion ability. Sabi ni Jiwoo sa kanya na tama siya at hinihiling ng chairman ng Mir sa Xinhua na magkita sila. Kaya pumayag siya. Biglang may ingay mula kay Mr. Cartin, habang natutulog, pinapatay niya na kailangan niyang pumunta sa paglikha ng Rome at likhain ang bagay na yun. Sina Jiwoo at Mr. Kaden ay parehong hindi maintindihan kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Biglang tumunog ang doorbell at sinabi ni Jiwoo na pupuntahan iya. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Habang binubuksan niya ang pinto, nakita niya si Aisel na nakatayo sa harap ng pinto at nag-greet sa kanya. At sinabi sa chairwoman ang tungkol kay Jiwoo. Yumuko si Jiwoo at nagbigay galang sa chairwoman at ipinakilala ang sarili sa kanya bilang si Jiwoo Seo. At ikinagagalak siya na makilala siya. Nagpakilala niya na siya ang grandma ni Aisel. Medyo nagulat siya nang malaman niya na siya ang lola ni Aisel, ang chairwoman ng Mir. Nag-volunteer si Aisel upang maging gabay niya dahil alam niya ang kanyang address. Tinanong siya ni Jiwoo kung paano niya nalaman ang address ng kanyang bahay. Sinabi niya na si Saban ang nagsabi sa kanya ang tungkol dito noong nakaraan. Humingi ng paumanhin si Jiwoo sa chairwoman ng Mir sa medyo magulo niyang bahay. Ngunit hiniling niya sa kanya na maging okay ito. Ang chairman ay nagpapasalamat sa kanya sa pagtuturo ni Sabbin, sa kabila ng kanyang biglaang kahilingan na makipagkita kay Jiwoo. Lahat ng pusa ay nakamasid. Sina Mr. Kaden at Mr. Cartin ay ninenerbos sa biglaang pagkakita ng chairman ng Mir at ng kanyang apo.
Pinaupo sila ni Jiwoo at sinabihan sila na plano niyang pumunta sa Shenhua at makipagkita sa kanila doon. Habang tinitingnan ni Aisel ang bahay, iniisip niya kung paano ang buhay ni Jiwoo doon. Sinabi ng grandmother na optional na makipagkita sa Shinhwa dahil gusto niyang makilala siya sa kanyang tahanan habang magdadala na sana si Jiwoo ng maiinom. Nag-alok si Aisel na tutulungan na siya. Bumalik, pagkabalik niya mula sa pagkuha ng maiinom nakita niya na ang kanyang mga pusa ay nakahiga sa kondongan. Sinabi sa kanya ni Aisel na ang mga hayop ay kaagad na lumalapit sa tao ng Mir, lala na sa chairwoman. Sinabi ng chairwoman na maaaring may ilang pagkakaiba, ngunit depende sa disposisyon o kung paano sila nakikipag-usap sa mga hayop. Ngunit karamihan sa mga hayop ay may posibilidad na maging palakaibigan sa mga Awakens 1 nanogram Mir. Dahil hindi pumunta sina Mr. Caden at Mr. Carton sa Mir's chairwoman, pinagpalagay niyang sila ay communion kay Jiwoo. Habang inihahain sa kanya ang inumin, tinanong siya ni Jiwoo kung paano niya nalaman. Sinabi niya sa kanya na ang mga hayop na madalas na nakikipag-usap sa isang partikular na Oiken once ay hindi gaanong gustong makipag-usap sa ibang tao. Sa isip ni Jiwoo na ang dahilan kaya hindi lumapit sa kanya ay dahil hindi naman talaga animals ang dalawang yon. Habang naniniwala siya na dahil pareho silang nakikipag-ugnayan kay Jiwoo, naging kawili-wili kay Jiwoo ang kaalaman. Habang nakatingin kay Mr. Caden, tinanong ng chairwoman si Jiwoo tungkol sa pasang lumaban sa mythical creature ng Luthrain. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na ito ay ang may brown stripes. Sinimulan na naman niyang titigan muli si Mr. Caden, habang si Mr. Caden ay nagiging tensyonado tungkol sa lahat ng ito. Sinabi ni Jiwoo sa chairman na ang kanyang komunidad ay limitado sa 2 pusa. Na sinasabi ng chairman sa kanya na wala siyang kakayahan na makipag-usap sa iba pang hayop maliban sa kanila. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na wala siyang kontrol sa kanila. Nang makita ni Aisel, napaka-cute ni Jiwoo kapag siya ay ninenervyos. Tinanong ng chairman si Jiwoo kung gusto niyang matuto mula sa kanya kung paano makipag-usap sa mga hayop. Sinabi niya sa kanya na hindi niya hinihiling na sumali sa kanyang grupo at hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Tuturuan lang siya nito kung paano makipag-ugnayan sa kanila, kaya hindi na kailangang makaramdam na pabigat siya. Tinanong siya ni Jiwoo kung paano siya matututo ng mga kasanayan sa komunikasyon nang hindi sasali sa grupo ng Mir. Ngumiti ang chairwoman at sinabi na natutuwa siyang malaman na may Oiken-1 sa South Korea na tulad niya na gustong tumulong sa anumang paraan na kanyang makakaya. Bilang isang awaken sa kanilang bansa, isang bata at kulang sa karanasan, ang pagkatalo sa isang mystical creature ng pamilyang Luthrain ay hindi kapani-paniwala. Dahil mahirap para sa kanya na paniwalaan dahil ang pamilyang Luthrain ay itinuturing na pinakamahusay sa lahat ng mga pamilya na sanay sa komunikasyon sa mga hayop. Malaki ang impluensya nila sa mundong ito sa mahabang panahon at hawak pa rin nila ang napakalaking kapangyarihan. Para maging posible ito, kailangan nilang magsumikap para sa kanilang posisyon. At ang mystical creature na mayroon sila ay isa sa maraming paraan na nagsisimbolo kanilang lakas. Ginamit ng pamilyang Luthrain ang lahat ng posibleng paraan upang likhain ang makapangyarihang mythical creature na yun. Sinabi niya kay Jewel na hindi niya maisip ang kanyang pagkabigla nang marinig ang tungkol sa pagtalo ng pusa sa mistikong nilalang na yun kasama ng isang Oiken. Lalo na kung pangunahing kakayahan ay walang kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa hayop tulad ni Jiwoo. Makitang imposibleng mangyari ito para kay Jiwoo. Gusto niyang tulungan siya sa anumang paraan na magagawa niya. Sinasabi ni Aisel kay Jiwoo na ang pagsang-ayon niya ay makakatulong sa kanya. Bilang karagdagan, malalaman niya ang mga iniisip ng ibang mga hayop. Giniit ni Jiwoo na ayaw niyang malaman kung ano ang iniisip ng mga hayop. Sinabi din ni Jiwoo na ayaw niyang malaman kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Natarante si Jiwoo at hindi alam ang sasabihin. Ayos na siya kung ano ang nalaman niya. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na nakakatakot siya. Kung malalaman niya ang kanilang nararamdaman, sa tingin niya ay hindi niya kayang tiisin ang katotohanan. Sinabi ni Jiwoo na ikinalulungkot niya ang pagtanggi sa napakagandang alok. Ang Professor Sample Cat ay nakaupo sa kondongan ng chairwoman ng Mir. Tumingin siya sa mga mata ng pusa at nalaman kung ano ang kanyang pinagdaanan sa nakaraan. Sinabihan siya ng chairwoman na awang na siya sa lahat. Ang sabi niya, karamihan sa mga tao ay nag-iisip kung ano ang iniisip o nararamdaman ng mga hayop na hindi kapani-paniwala, ngunit ito ay minsan lamang masaya. Ang tama at maling pamantayan ay mahirap at nakasalalay sa uri ng hayop, at ang sa tao ay nagsisimula, alam sa kanilang mga iniisip, nangangailangan sa kanya sa kanyang responsibilidad.
At aware na siya niyan. Muli niyang sinabihan siya na huwag mag-alinlangan na lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Kung makatagpo siya ng anumang mga isyu, ng pakikipag-ugnayan sa mga hayop, ngumiti ang chairwoman, tumitingin sa kanya, sinigurado ni Jiwoo na siguradong ipapaalam niya ito sa kanya. Sa kabilang banda, habang ang prinsipal ay nakaupo sa kanyang opisina ang punong guro na si Han, iniisip niyang magiging problema ito. Nang matanggap niya ng isang imbitasyon mula sa World Icon Academy, tinanong ng principal ang chairwoman kung nakilala niya si Jiwoo at sinabi niya sa kanya na nakilala niya ito at nakaramdam ng labis na kagalakan dahil nakaka-relax na malaman na mayroon silang talentadong asset sa kanilang bansa. Akala niya ay hindi niya ito mapapasali sa kanyang grupo, ngunit gusto pa rin niyang tulungan siya sa anumang posibleng paraan, kaya nag-aalok siya sa kanya ng ilang paraan para matutong makipag-ugnayan sa mga hayop ng walang hinihiling na kapalit. Ngunit siya ay tumanggi. Ang offer ay unconditional pa naman sana, ramdam pa rin niya ang lungkot nito. Habang nagtatanim ang punong guro ay nagsasabi sa kanya na ipinapaalala sa kanya ni Jiwoo ang kanyang mga lumang well days noong siya ay napaka-inosente at nakakakilig tungkol sa kanyang mga espesyal na kapangyarihan. Tinanong siya ng chairwoman kung nakatulong na ba siya kay Jiwoo sa ilang paraan. Sinabi niya sa kanya na nagiging pakialamera siya sa buhay ng ibang tao habang tumatanda siya. At hindi naman siya ganito noong bata-bata pa siya. Tinanong ng principal ang kanyang opinyon tungkol kay Jiwoo pagkatapos niyang makilala siya. Habang may hawak na tasa ng tsaa, sinabi niya sa mahinang boses na medyo kakaiba ang konsiderasyon sa kanyang combat ability na maihahambing sa apat. Gayunpaman, mahirap paniwalaan na mayroon din siyang potential na communication-based combat skills, lalo na kapag nakikita siya sa kanyang batang edad. Tinanong siya ng punong guro kung sa palagay niya ay espesyal si Jiwoo. Sinabi niya sa kanya na ang mga hayop na kasama niya ay walang kakaiba, dahil walang duda tungkol sa mga talento ni Jiwoo. Gayunpaman, si Kane Luthrain, na nakikipag-ugnayan sa mga mystic na nilalang ng pamilyang Luthrain, ay mayroon ding mahabang background sa pagsasanay sa kakayahan sa communang ability. Na kung iisipin na natalo niya ang isang mythical creature si manipulado ng isang tulad ni Kane. Ito ay magiging higit na low-ika upang maniwala na ang mga kakayahan ni Jiwoo na makipag-ugnayan sa hayop ay maituturing na unique. Sinabi niya na nakilala niya ang mga hayop sa bahay ni Jiwoo na kung saan ay naiiba. Para siyang distantong species na halos kung makatingin ay isang tao. Dahil hindi maintindihan ng principal ang sinabi niya, ipinaliwanag pa niya sa kanya na ang hayop ay may mas komplikadong proseso ng pag-iisip at mentalidad, ngunit hindi niya siniguro gayong ang mga bagay ay mabilis niya lang nakita. Sinabi niya sa punong guro na narinig niyang nakipag-ugnayan sa kanya ang World's Icon Academy. Tinanong niya siya kung may plano siyang magpadala ng mga bata doon. Napagpasyahan ng punong guro na ipadala ang kanilang mga anak sa World's Icon Academy. Tinanong siya ng chairman kung ito ay magiging panganib at sinabi niya sa kanya na wala silang anumang matibay na dahilan para tumanggi, dahil pinili ng mga bata na ipakita ang kanilang sarili sa mundo. Gayunpaman, pinili din ng mga bata na ipakita ang kanilang mga lakas sa mundo para mapanatili nila ang mga panganib sa hangganan ng kanilang mga boundary. Kung tatanggapin nila ito, mas mag-grow sila ay magiging mas makapangyarihan sa kanilang pagbabalik. Samantala si Jiwoo, habang nasa bahay, dumating si Mr. Hayek at nagsabi sa kanya, siya ay iniimbitahan sa Mundo Awakens Academy. Sinabi pa ni Mr. Hayek sa kanya ang tungkol sa mga imbitado tulad ni Gang Shak Choi ng Biko, Sachin Kane ng Bigdo, Jesukyu ng Shinhwa, Sabon Lee ng Union at ang non-affiliated na si Woon at Jiwoo. Tinanong siya ni Jiwoo kung ito ay mabuting balita o masama. Sinagot sa kanya na ito ay isang buwan at ang layunin ay upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Habang mananatili sa akademya, sinabi niya sa kanya na siya at si Woon ay maaaring tanggihan ng alok. Ang kanilang layunin ay hindi upang makipag-ugnayan, ngunit upang gumawa ng pagtatasa para sa kanya at sa mga bagay. Sa karagdagang sinabi ni Hayek na ang iba pang apat na awakens sa sandaling nalaman niya ay tinanggap ang alok, dahil alam nilang ang grupong kinabibilangan nila ay maaaring magkaroon ng problema kung sila ay mag-refuse ng walang valid na dahilan. Tinanong ni Jiwoo si Mr. In Hayek kung nakapagdesisyon na si Woon, at sabi ni Mr. Hayek na sabi ni Woon na pupunta lang siya kapag pumayag si Jiwoo. At sa pagtayo ni Mr. Hayek para umalis, hiniling niya kay Jiwoo na pag-isipan ito at ipaalam sa kanya. Habang pabalik, sumenyas siya kay Mr. Kaden ng Palm at sinabing kumain siya ng madami. Habang tinitingnan ni Mr. Cartila ang mga katsu, tinanong ni Mr. Kaden si Jul kung ano ang gagawin niya.
Sinabi ni Mr. Caden na sa totoo lang. Gusto niyang pumunta kahit alam niya na ang mga bagay ay hindi kasing ligtas ng lugar na yun kesa dito. Ngunit mayroong maraming malakas na Oiken doon tulad ni Duke. Gusto niyang makilala sila ng personal para makipagkumpetensya sa kanila. Sa palagay ni Mr. Cartin, conclusion niya na si Jiwoo ay obsessed kung susulong o hindi. Gayong eager din si Jiwoo para makipaglaban sa ibang malalakas, katulad siya ng kanyang gutom na mentor na adik sa labanan. Isinuot siya sa labanan, sinabi ni Mr. Caden sa mas mapanganib yun kaysa sa iniisip niya. Bagamat lahat sila doon ay isaalang-alang na ang maging bahagi ng World's Oiken Academy ay mababaw. Susubukan nilang lahat na sirain siya at ang kanyang mga kaibigan sa tuwing may pagkakataon. At muli, tinanong niya siya kung gusto pa niyang pumunta. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na gusto niyang pumunta bilang kanyang apprentice. Napangisi si Mr. Caden matapos siyang pakinggan at sinabing dapat na siyang umalis dahil nagawa na niya ang desisyon. Ang mga panganib ay napakalaki. Marami ring benepisyo. Kung siya ay nakikipag-ugnayan at nakikipagkumpetensya sa ibang mga bata, si Jiwoo ay nasa sabik. Habang tinitingnan sila ni Mr. Cartilla, naisip niya na ang dalawa talaga ay gutom sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, sinabi ni Jang Yu kay Jesok na hindi niya kailangang pumunta kung ang posisyon ng Shenoa ang kanyang inaalala. Tinanong siya ni Jesok kung feeling relax na ba siya pagkatapos niyang labanan ang World 50 top ranker. Napaisip si Jiang kung bakit niya ito nasabi dahil wala itong kinalaman sa bagay na ito. Tinanong siya ni Jesok na ito kung gusto niyang magtago lang siya sa likod niya. Alam ni Jiang na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Nilinaw sa kanya ni Jesok na miyembro rin siya ng grupong Shinhwa. Ang kanilang mga magulang na may sakit ay bahagi rin ng Shinhwa. At ang kanyang kapatid na babae ay ang pinuno ng Shinhwa. Kaya siya dapat siyang sumali. Pumasok si Mr. Hayek sa loob at ipinaalam sa chairman na si Jang Yu. Nagpasya na rin ng Jiwoo na sumama sa kanila. Pumunta si Jesok sa bahay ni Jiwoo at sinabi sa kanya na narinig niya na sasama siya sa kanila. Nilinaw niya sa kanya na hindi sila pupunta sa kampang o isang bagay na ganoon. Bagkus iba ito sa pagpunta sa kanilang bansa kung saan nandun ang World's Oiken Academy, at ito ay pagpasok sa buhay ng pakikipaglaban. Alam ni Jiwoo ang tungkol dito, at sinabi ni Jesok na iniisip din niya na alam niya ito ngayon. Habang binibigyan ni Jesok sina Mr. Caden at Carten ng Katsu, inaaliw ang mga ito kung kamusta na sila. Habang ginagamit ang kanyang telepono, sinabi niya kay Jiwoo na napadaan siya saglit sa lugar. Sinabi niya sa kanya na mag-order sila ng makakain dahil nagugutom siya. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang dapat nilang panuorin habang nag-iintay. Biglang nakatanggap si Lee Jesok ng mensahe mula kina Sabbin at Woon. Ipinaalam ni Sabbin sa kanya na pupunta rin siya sa bahay ni Jiwoo at hiniling sa kanya na umorder ng Tteokbokki level 1 spicy at the same time. Sinabi din ni Woon na malapit na siya sa lugar ni Jiwoo at hiniling sa kanya Ashwal, Jajingmin. Napatawa si Jesok. Tiniyak ni Jiwoo na siguraduhing maka-order ng Tteokbokki level 5 spicy na kasing anghang ng bomba at Jajingmin. Sa kabilang banda, nagmamadali si Sabbing Lee at Wooan na makapunta sa bahay ni Jiwoo dahil nasa sabik na kumain ng kanilang paboritong pagkain, habang sina Jesok at Sabbin ay nag-aaway dahil sobrang anghang ng kanyang pagkain ay hinid niya makain ng level 5 spicy, gayong level 1 spicy lang ang sinabi niya. Sila ay nagbabatuhan ng unan sa isa't isa. Tinamaan ng isang unan si Mr. Carten Sub at sinipa si Jesok sa mukha at tinanong siya kung ano ang gagawin niya ngayon. Sumigaw rin siya sa kanya at sinabi na mas bagay ang mukha niya ngayon kesa dati. Dahil ang labien Sabbin ay namaga. Habang kumakain si Woon, patuloy sa pagpapambuno ang dalawa. Si Jiwoo at lahat ng iba ay nanunood sa kanila pareho. Out of nowhere nakatapak si Sabbin ng buntot ng pusa. At hiniling sa kanya ni Jesok na mag-ingat na makatapak siya ng pusa. Agarang apologist si Sabbin sa pusa at tinanong siya kung nasaktan niya siya. Sinabi niya si Chongqing at kambal na tuhod kay Mr. Caden at Mr. Cartin, na nagulat nang marinig ang pangalang ito. Tinanong ni Sabbin si Jiwoo kung nagpasya na siyang pumunta sa World's Oiken Academy. Sinabi ni Jesok sa kanya na sasama si Jiwoo habang siya ay hinihiling sa pusa na makipagkamay sa kanya at humingi ng paumanhin. Habang hawak-hawak ni Sabbin si Mr. Cartin, sinabi sa kanya na ito ay hindi obligado sa kanya dahil delikado. Sinabi ni Jiwoo na gusto niyang pumunta dahil gusto niyang makipagkita sa iba pang mga Oiken at sumama sa kanila. Nagtanong naman si Sabbin kay Woon kung pupunta rin siya at sinabi niya sa kanya.
Pupunta siya. Sinabi sa kanya ni Jesok na hindi na kailangang pumunta siya. Sinabi ni Sabbin na hindi niya kailangang pumunta dahil pupunta silang lahat. Wala silang ibang pagpipilian at maaari siyang tumanggi. Si Woon ay nagiging seryoso pagkatapos marinig ito. Tinanong siya ni Saban at Jesok kung ano ang dahilan kung bakit siya nalungkot dahil hindi nila alam kung bakit siya biglang napatigil. At sinabi sa kanila ni Jiwoo na ang lahat ay dapat sumama. Dapat silang magkadikit habang kinakain ni Woon ang noodles na may parehong seryosong mukha. Sa gabi habang ang lahat ay natutulog, sinabi ni Mr. Cartins kay Mr. Caden na may kakaiba sa mga bata. Habang si Mr. Caden ay humihikab, tinanong niya, anong klaseng bagay ang nakakatawa? Sinabi ni Mr. Cartin na hindi makalkula ng mga bata kapag nakikitungo sa isa't isa. Bilang isang Oiken once, kapag katulad nila, mula noong maliit pa sila, hindi nila naiisip ang taken o being taken. Ngunit ang mga bata imbes na kumuha para sa kanilang sarili o higit pa para sa kanila ay subukang mag-alok at magbigay kung ano ang mayroon sila. At sila ay considerable na matatag at mataas sa kanilang katayuan sa lipunan upang ituring sila bilang Niv. Para sa kanya, ito ay isang uri ng misteryo. Sinabi ni Mr. Caden, ganyan na sila simula pa lang base sa na-observe niya. Tumitingin si Mr. Carton kay Jiwoo at iniisip ang mga bagay na siya ang dahilan ng kababalaghang ito. At sinabi ni Mr. Caden na hinubog niya siya para paniniwala na ito ay kakaiba. Tanong niya kay Mr. Cartin nang sabihin niya dahil lang sa may humiling sa kanya na manatili. Sabi ni Mr. Cartin sa kanya na siya ang weird sa lahat. Tinanong niya siya kung sa tingin niya ay makatwira na kumuha ng isang apprentice. At ngumiti lang si Mr. Caden at sumang-ayon na tama siya. Ang kanyang apprentice ay naging sanhi ng kaguluhan. Binisita ni Woon ang professor na nagtanong kung bakit siya dinadalaw. Ipinaalam sa kanya ni Woon na iniisip niyang makakatagpo siya saglit. Tinanong siya ng propesor kung babalik na siya World Oiken Academy. Dahil akala niya kakabalik lang ni Woon mula sa academy. Ipinaalam sa kanya ni Woon na pupunta siya sa World Awakens Academy. Tinanong siya ng propesor kung sasama siya sa mga kaibigan. Pagkatapos madinig mula sa kanya na siya ay pupunta kasama ang mga kaibigan, ang propesor conclusion na alam niyang hindi nila hahayaan ang mga batang yun. Sa pagdating ng oras, hulaan niya, tuturuan niya si Woon na mag-ingat dahil ito ay isang malupit at mapanganib na mundo. Sinabi ni Woon na alam na niya ngayon, ngunit magiging mas maingat siya. Ang propesor ay nagsabi sa kanya na bumalik sa isang piraso. Bilang ang Mundo Awakens Academy si Duke ay patungo sa kanyang paraan. Tinawag siya ni Arthur at tinanong kung saan siya galing. Nagtatanong pa siya kung narinig ang balita tungkol sa mga batang yon na panpunta sa lugar. Sinabi ni Duke na aware na siya sa balita. Dagdag pa ni Arthur na ang akademya ay pakikipag-usap ang tungkol sa mga yon. Ang batang si Jiwoo Seo ay nasa tuktok ng listahan. Huminto si Duke nang matiinig sa pangalan ni Jiwoo. Ngumisi si Arthur habang iniisip niya na ang maskara ni Duke ay nawala mula noong araw na natalo siya ni Jiwoo. Ang iniisip niyang si Duke ay nababahala dahil ang kanyang lugar ay pinagbabantaan ng katotohanan na siya ay natalo ng hindi kilalang bata. On the contrary, ipinahayag ni Mr. Hayek na sila ay parating na sa airport. At maglalakbay pa ng 30 minuto para marating ang kanilang destinasyon. Tinuturuan niya ang lahat na maging maingat. At pinapaalalahanan sila na hindi na sila ligtas mula sa airport. Habang si Woon, Sabbin at si Jessica ay nag-e-enjoy sa kanilang mga merienda. Dahil si Garrett Luthrain ang dating pinuno ng pamilyang Luthrain, dahil hindi siya isa sa mga opisyal na nangungunang 10 mundo, kilala pa rin siya bilang ang makapangyarihan. Ipinakilala ni Garrett ang kanyang sarili sa lahat ng mga Awakens bilang punong guro ng akademya at sinabi sa kanila na ito ay maganda upang makilala silang lahat. Sinabi niya sa mga ito na nagdududa siya nang marinig niyang natalo ang kanyang mga estudyante sa kanila. Ngunit dahil nakita na niya silang lahat ngayon, naiintindihan niya kung bakit natalo ang kanyang mga estudyante. Tinanong niya sila kung sino sa mga estudyante ang nakatalo kay Kane. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na siya ang batang nakatalo kay Kane Luthrain. Tumingin sa kanya si Garrett at nagtanong tungkol sa hayop na mythical creation na alaga ng pamilya. Naalala ni Jiwoo na iminumungkahi ni Mr. Caden kay Mr. Carton na dapat silang mag-iba ng ruta pagdating doon at maghiwa-hiwalay para maiwasan ang gulo. Kaya't nagpa siya silang maglibot at kumuha ng pwesto para matulog. Sinabi ni Jiwoo kay Garrett na igagala ang kanyang pusa kapag malapit na sila sa akademya at hindi siya makiusap dito.
Ngayon ay nagulat si Gareth na wala man lang siyang control sa kanyang mga alaga. At natalo pa din niya ang mystical creations na under control ni Kane. Tinitipo ni Mr. Hayek ang lahat ng mga Awakens One mula sa kanyang bansa. Ipinaalam niya sa kanila na ang layunin ng imbitasyon ay magsama-sama ang mahuhusay na Oiken at pinapayagan silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Gayunpaman, ang tunay na layunin ay upang masuri ang kanilang mga kasanayan, kaya susubukan nilang ilagay ang mga ito sa iba't ibang mga pagsubok. Siya ay nagtuturo sa kanilang lahat na manatili sa kanilang mga daliri at subukan ang kanilang makakaya upang hindi magkaroon ng gulo sa panahon ng kanilang pananatili. Aayusin na sana ni Mr. Hayek ang kanyang bagahe. Biglang sinabi ni Sabine sa kanila na hindi niya tukoy kung maiiwasan niya ang gulo. Dahil ang atmosphere kapag pumasok sila ay medyo nag-aalab. Sinabi sa kanya Gangshak na marahil ay dahil narinig na ng mga estudyante dito ang tungkol sa pakikipag-sparring nila sa kanilang mga estudyante. Tumayo si Sachin mula roon at tinanong siya ni Jiwoo kung may pupuntahan ba siya. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa kanyang silid dahil walang saysay na makasama sila. Pumasok siya sa loob ng kwarto at sinara ang pinto. Sinabi ni Sabine na okay ang lugar ngunit lahat ng mag-aaral ay nakatingin sa kanila sa labas. Lumabas silang lahat dahil mas malaki ito kaysa sa kanilang academy. Sinabi sa kanila ni Gangshak na ang lugar ay may mahabang kasaysayan at ang mga estudyante ay mula sa buong mundo. Pumasok si Arthur at sinabing masaya siyang makita sila. Nagsabi siya kay Jiwoo na hindi niya inaasahan na darating siya doon. Habang kausap niya si Jiwoo, biglang hamarang si Jesok sa kanyang daan at tinanong kung bakit siya nagpapanggap na kaibigan nila. Sinabihan siya ni Arthur na manatili sa labas. Habang nakikipag-usap siya sa kanya, parehong nagalit sina Jesok at Arthur. Dahil sa galit, sinabi sa kanya ni Jesok na siya ay bugbugin sa susunod, kung saan tinugunan din ni Arthur na malugod siyang talunin siya at sabihing huwag siyang bugbugin ng iba. Lahat siya ay para sa kanya. Hiniling ni Arthur kay Jiwoo na tumingin sa kanyang likuran. Sinabi ni Arthur na maraming mga bata na gustong pumunta at lumaban sa kanya pagkatapos nilang marinig na siya ang nakatalo kay Duke at Kane, pareho sa kanila na natalo ni Jiwoo, ay kabilang sa mga nangungunang 10 sa akademya, hindi lamang dahil sa kanilang malawak na background, ngunit din dahil sa kanilang mga kapangyarihan. Ang dalawang yun ay binugbog ng isang bata na hindi pa alam ang pangalan noong mga panahong yun. Sinasabi niya sa kanya, wala siyang ideya kung gaano kagulat ang akademya pagkatapos kumalat ang balita. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na sino man ay maaaring maging talunan sa isang punto ng buhay, at tinanong kung ang kanilang pagkatalo ay malaking bagay. Sinabi ni Arthur na isaalang-alang na ito ay malaking bagay, bilang sila ay parehong mas angat ikukumpara sa iba. Maraming boses ang sumisigaw kung saan ang buong bansa at ang buong Grain family, kung saan nabibilang si Duke Grain, ay nahusgahan siya. Pinaalalahanan din si Jiwoo na kung saan si Kane Luthrain na dumating sa competition bilang headship ng Luther Apia family. Ay napatawan din. Sinabi rin niya sa kanila na ang mga aksyong pandisiplina ay ginawa laban sa babaeng propesor. Tinanong ni Jiwoo kung sinasabi ba niya sa kanya ang lahat ng nangyari dahil sa isang sparring match na yun, si Arthur ang nagsasabi sa kanya. Nakatira sila kung saan nagtitipon ang mga pinakamahuhusay na asset ng Worlds Awakens, at marami silang nasa estadong ito. At ang lahat ay hindi lamang tungkol sa kanila, sa mga individual, kundi sa mga grupong kinabibilangan ng bawat isa sa kanila. Kaya para sa kanila, ang panalo o pagkatalo ay may malaking halaga. Sinabi ni Arthur na siya ay nananatili sa kanyang estado dahil at least ang kanyang laban ay tumabla. Hindi katulad ng dalawa, tanong ni Sabine kay Arthur. Ayon sa kung ano ang sinasabi niya, parang sinasang Duke at Kane ay nais na makipaglaban muli kay Jiwoo. Tumawa si Arthur at sinabing alam niya. Iniisip ni Jiwoo na ang mundo ng mga Oiken ay mas komplikado kaysa sa kanyang alam. Biglang tumunog ang doorbell. Nagtataka si Jiwoo kung sino ang nasa pinto. Binuksan niya ang pinto. Si Duke ang nasa pintuan. Tinanong niya si Jiwoo kung bakit siya napunta sa World's Oiken Academy. Sinabi niya kay Jiwoo na dapat ay hindi siya pumunta. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na gusto niyang maranasan ang lugar. Naisip niya na ang isang opisyal na imbitasyon ay isang perpektong pagkakataon para doon. Sinabi niya kay Jiwoo na napaka-naive niya at napunta siya sa isang lugar para sa kadahilanang ito. Sinabi niya sa kanya na ang lugar ay perpekto sa mga mag-aaral na gustong subukan ang kanyang abilidad o simpleng hindi kagaya niya. Sinabi sa kanya ni Duke na hindi siya maaaring matalo ng sinuman. Dahil hindi maintindihan ni Jiwoo ang kanyang sinabi,
Muli niyang inulit ang kanyang mga salita at sinabi sa kanya na panatilihin ang kanyang mga salita sa kanyang isip upang siya ay matalo sa sinuman maliban sa kanya. Sa kabilang banda, tinanong ng babae si Sabin kung saan kailangan niyang malaman ang tungkol sa kanyang lugar. Tinanong niya si Sabin kung bakit nagsusuot siya sa paligid ng akademya kung dapat siyang tahimik at nakakulong sa kanyang silid. Habang lumilipat si Arthur sa akademya, narinig niyang may nagsabi ang iba na may away. Sa kabilang banda, ang dalaga ay tinanong si Sabin sa isang tanong tungkol sa kung bakit wala itong sagot sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil at muli, ulitin ang kanyang tanong tungkol sa kung bakit siya gumagala sa paligid ng akademya instead na pagbibigay sa kanya ng sagot. Sinabi sa kanya ni Jesok na nakita rin niya siya kanina, naninigarilyo kasama ang kanyang grupo, at katulad niya kung saan ang mga taong katulad niya ay malayang makapaglibot. Tinanong siya ni Sabin kung bakit at sinabi niya na dahil pinahintulutan siya ng akademya na pumunta rito, dapat ay tumahimik siya at manatili sa kanyang silid. Kaysa magpagala-gala tulad ng isang maliit na daga at silid. Dahil may toothpick si Sabin sa kanyang bibig, itinapon niya ito sa sahig. Sinabi ni Sabin sa kanya na nakikita niya na sinusubukan ni Jesok na makipag-away at kung gusto niyang lumaban, sabihin sa kanya para makapag-away sila sa paligid ng kagubatan kasama ang lahat ng Guybers. Sinabi ni Jessica na hindi siya dapat makalimot ang pagiging sikat sa kanyang maliit na bansa dahil hindi niya alam kung saan matatagpuan ang kanyang bansa at walang sino mang nakatayo sa lugar na mas mababa sa kanya. Tinawag siya ni Sabin na tanga at tinanong siya kung ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili dahil hindi niya alam kung saan ang South Korea. Tinanong niya ang dahilan ng kanyang pag-iling at pang-aabuso sa kanya. Sinubukan ni Jessica na sampilin siya habang tinutukan na itigil ang kanyang bibig. Sinabi sa kanya ni Sabin na sinimulan niya ito, sinuntok niya ang kanyang puso, itinutok ako sa kanyang mukha, at nahulog siya sa sahig. Sinubukan ng isa sa kanyang mga kasamahan na atakihin si Sabin, na agad na sinuntok ni Sabin. Lahat ng Oiken na nanunood sa laban ay nagulat nang makita ang kapangyarihan ni Sabin, na nagtanong sa lahat si Sabin kung may interesado pa sa kanila na ipagpatuloy ang laban. Nagalit si Jessica sa kanya at nagtanong kung sino siya dinampi ang kanyang kamay sa kanya. Sinabi niya na papatayin niya siya. Sinabi ni Sabin na maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan kahit saan niya gusto. Biglang sumulpot si Lee doon at tinanong sila tungkol sa kaguluhang nangyayari doon. Si Arthur ay naging upset habang iniisip niya na ang abogado ng mag-aaral ay dumating. Gayong magsisimula na ang kasiyahan, tinanong ni Lee si Jessica kung lalabag na ba siya sa panuntunan at uubusin ang kapangyarihan. Nag-apologize si Jessica at sinabi ni Lee na nagbabala siya sa pagkakataong ito mula nung ginamit siya para sa kapangyarihan. Yumuko si Jessica sa kanyang harapan. At nagpapasalamat si Sabin kay Lee na hindi niya kinukonsinti ang pag-uugali na ito dahil lamang sa siya ay isang bisita. Ipaalam ni Sabin kay Lee na siya ang inisyatiba para sa isang labanan at pati na rin ang unang umatake sa kanya. Kinumpirma ito ni Arthur at sabihin kay Lee na si Sabin ay nagsasabi ng totoo at lahat ng naroon ay saksi, kasama siya. Karagdagan pa na si Jessica ay ang unang pumunta sa kanya ngunit unang nasapak. Hiniling ni Lee sa bawat isa na bumalik na, dahil ang mga klase ay magsisimula ng maikling sandali, nagpasya si Jessica na babalikan niya si Sabin sa ibang pagkakataon. Nang makita ni Lee, si Subin, kinilala niya na ang bata ay nagmula sa South Korea. Nagpakilala siya sa kanya na siya Lee Erespi. Sinabi niya sa kanya na siya ang World Awakened Student Council Presidential. Napagtanto ni Subin na si Lee ay isa sa academic top 10. Sina Jiwoo, Jesok at Won ay tumatakbo papunta sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Jiwoo, nagmamadali sila nang marinig nila na siya ay napatubol. Sinabi ni Subin na walang ito. Ang paggawa ng isang malaking deal ay hindi inaasahan. Nagtanong si Sabin kung totoo ba? Tinanong siya kung siya ay tapos na. Dahil nag-aalala sila, napangiwi ang mukha ni Jesok dahil hindi siya makapaniwalang napalampas niya ang kasiyahang yun. Kukuha na sana siya ng kanyang popcorn. Nang makita ni Lee Erespi si Jiwoo Seo, sinabi niya sa kanya na siya ang sikat. Sinabi rin niya na maraming mga bagay ang nadinig niya tungkol sa kanya. Tinanong ni Lee kung siya ba ang South Korean rookie na tumalo kay Kane at Duke. Nang makita ni Lee, si Jiwoo, naisip niya agad na siya ang pinag-uusap ang sikat na si Jiwoo Seo. Nag-alinlangan siya kung siya ba ang nakatalo sa dalawa. Tinanong nila siya kung bakit siya tinatawag at pagkatapos ay tinititigan siya tulad ng ginagawa niya. Nakapukaw pansin din kay Lee, ang trio na mga kasama na sina Sabin, Woon at Jesok.
Nag-apologize siya sa kanila dahil gusto niyang makita ang estudyanteng pinag-uusapan ng lahat. Habang papaalis siya sinabi niya sa kanila, ito ay isang maikling pamamalagi para sa kanila, ngunit umaasa siyang mauuwi silang lahat. Sinabi sa kanya ng babae sa tabi ni Lee, ay mas inaasahan niya ang isang malakas at magaspang na lalaki para sa isang taong nasa harap niya na natalo sina Duque at Kane. Ngunit ang tanging nakaagaw pansin sa kanya ay isang cute at malambot na puso ng lalaki. Tinanong niya siya kung mapalad siya. Sinabi din niya na hindi swerte ang kanyang pagkapanalo laban sa dalawa. Kung si Jiwoo ay nag-iisa laban sa dalawa, kung gayon ito ay hindi maaaring ikonsidera na swerte. Pero syempre siya ay may kapasidad. Ito ang dahilan kung bakit siya nanalo laban sa kanilang dalawa. Ang batang babae ay ngumisi at sinabing hindi na siya makapaghintay kung paano nila paanghangin ang akademya. Sinabi ni Sabbin kay Jesok na ang mga tao dito ay mapanglinlang. Dahil ang babae mismo ang lumapit sa kanya at nakipag-away sa kanya, dumating si Arthur doon ng hindi inaahan at sinabi sa kanila na sinabi na niya sa kanila. Bukod dyan, yung mga estudyanteng ayaw sa kanila sa totoong buhay ay sila rin ang susubok na makipag-away sa kanila. Marami ang gustong makipag-away sa kanila at ibagsak sila para makilala dahil grupo lang sila ng mga nasa hustong gulang na parang mga sanggol para i-provoke. Tinanong ni Jiwoo si Arthur tungkol sa klase ng grupong kasama ng Student Council President na dumating kanina. Sabi ni Arthur sa kanya na sila ang Student Council. Ngunit ang grupong yun ay may higit na awtoridad kaysa sa iniisip nila sa loob ng akademya. Maging ang ilan sa kanilang mga propesor ay hindi naglakas loob para maghamon ng laban sa mga estudyanteng yun. At ngayon, bilang isa sa top 10, nadagdag si Lee sa kanilang grupo, kaya mas naging substantial ang kanilang kapangyarihan. Umupo siya doon kasama si Jiwoo at tinanong siya ni Jesok kung bakit siya nakikiupo dito. Sinabi ni Arthur na siya ay naboboard at nais niyang makiupo muna. Hiniling sa kanya ni Jesok na lumayas at sabihin sa kanya na maglibot sa ibang lugar kung bored siya. Tinanong niya siya kung gusto niyang itaboy ang nag-iisang taong nakikipagkaibigan sa kanila sa lugar na ito. Tinanong ni Sabbin si Arthur kung gusto niyang maniwala silang lahat na mabait siya sa kanila. Ngumisi si Arthur at sinabi sa kanya na kalimutan ang tungkol sa lahat ng iba pang mga kadahilanan at maniwala sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanya lang ay mas makabubuting hindi na sila umiikot at masipa ng mga mag-aaral dun. Tinanong siya ni Jiwoo kung ito lang ba talaga ang dahilan. Ang maging mabait at magiliw sa kanila. Tumawa siya at sinabi sa kanya na ito lang ang dahilan. Tumingin si Arthur. Tinanong siya ni Arthur kung bakit ganoon ang tingin niya sa kanya ay pinapayuhan niya siyang maging maingat para hindi mapunta sa pagkakagulo. Sinabihan niya siya na may pagkakataon pa mundo upang bawiin ang kanyang sarili bago ang opisyal na laban. At pagkatapos niyang sabihin ito umalis siya sa lugar. Samantala ang isa sa mga lalaki ay lumapit kay Garrett at nag-apologize sa kanya dahil hindi nila sila natagpuan. Tinanong ni Garrett kung sinusubukan niyang sabihin sa kanya na hindi niya mahanap ang dalawang pusa sa loob ng akademya. Sinabi sa kanya ng lalaki na kapasok sila sa akademya, ngunit hindi pa sila nakikita ng security camera. Sinasabi niya sa kanya, sinabi niya naghahanap para sa kanilang pinakamahusay, ngunit sila ay wala kahit saan upang makita. Inutusan siya ni Garrett na iwanan ito dahil sa huli ang mga pusa ay dapat bumalik sa kung nasaan ang may-ari. Hiniling niya sa kanila na umalis na. Nang umalis na ang lalaki na alala ni Garrett, na sinabi ba sa kanya ni Jiwoo na hindi siya maaaring makipag-ugnayan dito. Sa pag-iisip niya na ang isang Awakens One ay hindi magkaroon ng pinakamahusay na kontrol sa kanyang karaniwang hayop. At napagtanto niya na mayroon lamang isang paliwanag para sa matalo ang isang mystic creatures na si Lancelot. Ang conclusion niya na ang hayop mismo ay dapat na natatangi. Siya ay maaaring maging isang natural na nakakagising na hayop, tulad ng mga tao, at nagtataka kung talagang ang mga pusa ay mga Awakens One. Nagulat si Mr. Hayek nang malaman na ang sparring match ay biglaan, dahil may mabuting kalooban, sparring para sa layunin ng pakikipag-ugnayan. At sinabi niya sa vice chairman na iniisip niyang masyadong mahirapan ang mga estudyante dahil kara-rating lang nila. Ang vice principal ng academy, na si Mr. Feud, ay ipinaliwanag kay Mr. Hayek na may misunderstanding na walang kinalaman ng academy sa laban na ito. Direktang kahilingan ito ng isa nilang estudyante, kinumpirma ni Mr. Hayek sa kanya kung saan ang isang estudyante mula sa akademya na gusto ang laban. Sabi ng vice principal sa kanya, mayroon silang patakaran sa akademya na maaaring maghampas kay Mr. Hayek ng hindi pagsang-ayon. Ngunit ang kahilingan ay nakatayo sa kanilang patakaran.
Sa una pinahihintulutan, ang mga mag-aaral ay maaaring palaging magkaroon ng isang sparring match laban sa isa't isa at sabihin sa kanya na ito ay isang panuntunan na itinatag ng akademya sa pag-promote sa bawat paglago ng isa't isa. Tinanong siya ni Mr. Hayek kung ang ibig sabihin wala na silang ibang choice kundi tanggapin ang proposal. Ipinaalam sa kanya ng bisepunong guro na may tugma lamang sa pinagkasunduan ng taong hinahamon. Sabihin ni Mr. Hayek kay Mr. Park na hilingin kay Sabine na sumuko. Tinanong niya si Mr. Hayek kung sigurado ba siyang pasusukuin si Sabine. Sinabi naman ni Gio kay Sabine na may humamon sa kanya sa sparring match. Sinabi ni Sabine sa kanya na malamang na naglumapit sa kanya mula sa student council at tinanong siya kung gusto niyang tanggapin ang hamon at tinanggap niya ang hamon ng bukas palad. Tinanong siya ni Jesok kung sino ang naghamon. Sinabi ni Sabine na ang naghamon ay ang nakalaban niya kanina lang. Nagtanong si Jiwoo kung kailan ang petsa ng laban. Sinabi ni Sabine na ito ay magaganap bukas ng umaga. Nagtanong si Sabine kay Jiwoo kung nag-aalala ba siya. Nagtanong kung bakit dahil iniisip niyang matatalo siya. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na hindi siya nag-aalala tungkol dito. Siya ay nakakatakot para sa kanya kung siya ay masaktan dahil wala sila sa sariling bansa. Tumingin si Sabine kay Jesok at sinabihang may matutunan siya kay Jiwoo dahil napakabait niya at nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang kuya. Tinanong ni Jesok si Suban at kung bakit hindi niya sinabi sa kanila na nakakatakot siya at pinaalis ito. Nakaupo si Lee sa audiensya sa arena, naghihintay na magsimula ang laban. Isang batang babae ang nagtanong kung ang makakalaban ni Jessica ay si Sabine. Ang nag-iisa sa 4 na natalo sa nakaraang laban. Sinabi niya na mautak si Jessica sa pagpili sa kanya para madaling manalo. Samantala, biglang dumating si Sabine doon para magsimula na ang laban. Sa araw ng laban, habang ang lahat ng mga estudyante ay nagtitipon doon. Dahil lahat ng manunood ng chismis tungkol sa laban at nagbabahagi ng kanilang mga opinyon tungkol doon, ang isa sa kanila ay nagtanong sa isa pa tungkol sa kanyang pananaw sa laban at kung ano sa tingin niya kung sino ang mananalo, na tiyak na tinularan niya yon. Dahil isa si Jessica sa kanilang mataas na ranggo na mga mag-aaral, kaya walang pag-aalinlangan na siya ay mananalo. Ang isa naman ay nagdududa, dahil posible, nang walang anumang pag-aalinlangan, kung ang kalaban ay ibang tao, sa halip na si Saban, ngunit narinig niya na siya lamang ang natalo sa kanyang nakaraang laban. Ang isa sa mga lalaki ay nagsabi sa isa pa na ang lahat ay mas cool. Ang isa pang lalaki ay nagsabi na siya ay pinangalanan ang mga ito bilang hindi nila mas kilala hanggat hindi sila makakuha ng sampal. Sa pag-aakala ni Arthur na siya alang ang individual na nag-iisang natalo. Ngunit ito ay dahil sa kanyang kalaban ay si Duke. Iniisip ni Jessica, habang kaharap si Saban, na magiging madali sa kanya dahil recognition lang ang gusto niya sa kanya. Ngunit ngayon ay nagbago ang isip niya at bigla na lang siyang magdudusa nang maglakas loob siyang ipatong ang kanyang mga kamay sa kanya at nagpas siyang guluhin siya ng sapat upang hindi na siya makatingin ng diretso sa mata mula sa trauma. Sa tunog ng isang beep. Sa pagsisimula ng laban, iniisip ni Jessica, walang dahilan upang i-drag ang laban sa isang talunan na tulad niya. Kinokolekta niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at inaatake si Saban. Sa kahangahangang ang matagumpay na iiwasan niya ang kanyang pag-atake mula kay Jessica, iniisip na dapat siyang magkaroon ng malayong distansya kung ito ay isang malapit na uri ng labanan. At gumawa ng sandata si Sabine mula sa yelo, at inatake si Jessica, na nabigla nang makita siya kakayahang gumawa ng sandata mula sa yelo. Habang inaatake siya ni Sabine, inaatake din siya ni Jessica bilang kapalit, at gumawa ng isa pang sandata si Saban mula sa yelo at muling umatake. Hiniling ni Jessica na ilayo sa kanya ang sandata na yun. At si Saban ay umatake ulit. At nabigo si Jessica sa kanyang ginawang pag-atake. Habang aatake na naman siya, nauna nang umatake si Saban. Namangha si Jessica nang malaman niyang nakahanap na siya ng para salakayin siya ng mabilis. Nakuha niya ang distansya mula kay Saban para hindi niya siya ma-atake ng tama. Mga kahangahangang katotohanan na hindi siya hihinto sa pagtakbo. Si Jessica na iniipon ang lahat ng kanyang kapangyarihan para atakihin ang Suban. At si Saban ay gumawa ng ice block wall agad para harangan ang mga pag-atake ni Jessica. Napagtanto ni Jessica na gumawa siya ng ice wall. Tinatanggap niya na si Saban ay hindi isang uri ng malapit na labanan. Bigla ang inatake ni Saban si Jessica, habang si Jessica ay nahulog sa lupa pagkatapos ng pag-atake. Announce na si Saban ang nanalo, nagulat ang mga mag-aaral ng Woolard o Icon Academy nang makita si Jessica na talunan.
Kasabay nito, ang mga estudyante mula sa South Korea ay nagpasalamat sa Diyos. Ang mga mag-aaral mula sa World's Icon Academy ay napagtanto na hindi nagpatalo si Jessica. Sadyang nang ibabaw sa kanya si Saban. Dalawa sa mga estudyante mula sa mundo ang gumising sa akademya na nagchichismisan tungkol sa mga estudyante ng South Korea na ganoon sila, at malalaman lamang ng tao kung kailan nila ito unang naranasan. Kaya't ang ibang mga mag-aaral ay makakapagsabi ng isang bagay sa kanila. Hindi na nakapagtataka kay Arthur na natalo si Jessica, dahil alam na niya na nasa magkaibang level sina Jessica at Saban. Habang umaagos ang dugo mula sa katawan ni Jessica, hindi siya makapaniwala na napakadali niyang natalo. Hindi lamang siya natalo sa kanya, ngunit hindi rin siya nagkagalos man lang sa kanya. Hindi tumigin si Saban kay Jessica dahil niyang pag-aksayahan ng oras si Jessica. Biglang, nakita ni Saban si Duke Grain at itinaas ang kanyang thumbs up, pagkaraan ay nag-thumbs down siya at tumingin kay Duke. Ang lahat ng mga mag-aaral ay nagtataka kung sinusubukan niyang e-provoke si Duke. Isang estudyante na natalo na ni Duke at tinanong niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Nagtataka sila kung gusto pa ba niyang i-re-challenge siya. Iniis ni Arthur ang mga bagay na maririnig ng iba pang nangungunang 10 sa laban tungkol sa pananaw na ito at sisimulan ng pansin sa kanila. Hamak bang si Saban palabas ng arena? Pinahahalagahan siya ng kanyang mga kasama. Ngumiti ito at sinabing it's just a piece of cake. Tinanong siya ni Jesuk kung ano ang nagpapatagal sa kanya na kumain ng cake. Samantala sinabi ng Vice Principal kay Mr. Park na malakas ang mga estudyanteng kasama niya. Isa si Jessica sa mga higher-ranking students nila, siya ay natalo, nangingibabaw din sila. At ito ay medyo shocks para sa kanya. Nakangiting sabi nito sa kanya. Ito ay isang nakaka-excite na laban. Gayunpaman, nalilito si Mr. Hayek nang ang instruktor ay naging palakaibigan sa kanila. Kahit na nasaksihan niya ang pagkatalo ng mga estudyante niya. Sa pag-iisip ni Mr. Park na ang Vice Principal ay tinatamasa ang pagkatalo ng kanyang mga estudyante kahit papaano. Tinanong sila ng Vice Principal kung saan ang kanyang out-of-place reaction sa kanyang mga estudyante ay nawala ang mga palaisipan sa kanila. Sinabi niya sa kanila na iintindihan niya ang kanilang nararamdaman. Pero good mood siya. Sa ngayon ang kanilang akademya ay nananatiling stagnant sa loob ng ilang panahon. Ngayon ay nakikita nila ang lugar bilang isang miniature na bersyon ng tunay na Icon World. Ang pagkakasunod-sunod ng pagpili ng kanilang mga mag-aaral ay halos kapareho sa kanilang bawat pangkat. At kapag ang kanilang organisasyon ay naglalabanan, gayon din ang kanilang mga mag-aaral. Bilang resulta nito, lahat sila ay napaka-calculative at stationary na magsalita. Gayunpaman, ang atmosfera na yun ay nagbago mula nang ang mga mag-aaral sa South Korea ay tumalo sa kanilang mga estudyante. Napagtatanto nila na may iba pang rookie dyan na mas potential kaysa sa kanila. Ang propesor ay nagsasabi sa kanila na hindi siya ay nagiging magaspang sa kanya. Hiniling niya sa kanila na sabihin sa kanya kung mayroon siyang magagawa para sa kanila, dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan sila. Habang naglalakad si Jesuk sa akademya, iniisip niya na ang combat skills ni Sabbin ay nag-improve. Naniniwala siya na hindi lang siya ang taong naglalaro sa paligid, dahil walang duda na silang apat ay napunta sa isang stall maliban na lang kung may gumising sa mga kapangyarihang lumalakas sa paglipas ng panahon. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nananatili pa din. Gayunpaman, tulad ng kaso ni Ji Woo-seo, ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nagpapabuti ng exponential pagkatapos niyang dumating ng mag-isa. Ito ay isang mahabang panahon na din, mula noong una na bumagsak laban sa Jiwoo kamakailan. Dahil posible na walang maaaring umupo sa paligid niya bilang saksi, sa kanya makakuha ng mas malakas. Sa kanyang conclusions na kahit gaano kalakas, ay siya pa din ang magiging pinakamalakas sa kanila sa pagtatapos ng araw. Hinawakan niya si Isabel na nakatayo sa harapan niya, at nang madaanan niya ito, sinabi niya na siya mag-ingat. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay natalo sa ibang tao, ibang mga mag-aaral ang magmamaliit sa kanya. At ito lang ang nakilala niya. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang magkamali. Pumasok si Jesuk sa loob, nagagalit kung sino siya para sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Si Arthur ay nakaupo malapit sa fountain, si Arthur ay nagkataong pumunta doon at pinahahalagahan si Suban. At dahil napaka-refreshing na panoorin ang kanyang laban, sinabi ni Sabbin sa kanya na ayaw niyang marinig yun mula sa kanya dahil alam niya yun. Sinabi ni Arthur
na ang mga bata na sumama sa kanya para mahalin ang laban. Sa paghahanap ng dahilan ng pagmamahal sa laro, pahayag ni Arthur, sa kanila na karamihan sa mga mag-aaral dito ay minamaliit ang mga ito pagkatapos ng ang bawat isa ay natalo sa kanila. Kaya binabalaan sila sa pagkatalo sa mga mag-aaral sa akademya sa ilang bansa. Hindi nila alam ang pangalan ng isa sa kanila ay Jessica. Ngunit dahil siya ay natalo ng mga ito ngayon, walang sino man ang maglalakas loob na sabihin ang isang bagay mula ngayon. Bukod pa riyan, ang mayority ng mga mag-aaral ay magpipigil na mula ngayon. Si Jessica ay medyo mataas sa ranggo sa loob ng kanilang akademya. Biglang dumating ang isang lalaki mula sa likuran, at sinabi sa kay Arthur na alam niyang siya ay maliit na daga. Pero hindi ko alam na ganito pala siya kawalanji dahil kasama niya ang mga lalaking ito ngayon. Na si Claire ay sinabi kay Arthur na nakikipag-hangout siya sa kanila pagkatapos niyang ipahiya ang kanyang sarili at ang kanyang buong barkada sa kanila. Si Arthur ngumisi na siya ay pamilyar na mukha kaya tiyak na siya ay may pagtutol. Sumulyap si Claire sa kanila habang gusto niyang malaman sa kanilang lahat kung sino ang nakatalo kay Duke at Kane. Tumayo si Jesok at tinanong siya kung bakit siya nagmamalasakit. Tumayo si Jiwoo at ipinaalam sa kanya na siya ang kanyang tinutukoy. Hinawakan ni Arthur si Jiwoo at sinabi kay Claire na maaaring hindi ito makita. Ngunit siya ang parehong nakatalo kina Duke at Kane. Habang sila ay inalis sa bantay tulad niya, ipinakilala ni Glance ang kanyang sarili kay Jiwoo habang sinasabi niya sa kanyang pangalan na siya ay Glance Jessimod. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na siya ay si Jiwoo Seo. Pagkatapos humakbang siya, tinanong siya ni Sabbin kung isa siya sa kanilang academic top 10 at tinanong sila kung sa tingin nila ay sasalungat si Glance laban kay Jiwoo. Sinabi sa kanya ni Arthur na hindi hahamaw na ni Glance sa Jiwoo na ganoon kadali at tinanong siya ni Sabbin kung paano niya nasabi. Sinabi naman ni Arthur sa kanya na si Jiwoo ay natalo na sina Duke at Kane dahil silang dalawa ay nangungunang 10, kaya sigurado siyang lahat ng iba pang nangungunang 10 ay isaalang-alang na mas mahusay ang dalawang nauna. Ngunit lahat sila ay may maraming mawawala kung sakaling magkikipag-compete sila against Jiwoo, kaya wala silang pagpipilian kundi maging mas maingat. Tinanong ni Gang Shak si Arthur kung totoo bang libre ang makipag-sparring sa pagitan ng mga mag-aaral doon. Tinanong siya ni Gang Shak kung maaari nilang haminin ang isa sa kanila. Samantala nakahiga si Jiwoo sa kama sa gabi dahil napagod na siya sa buong araw. Tinanong silang dalawa ni Jiwoo kung ano ang pinagkakaabalahan nila buong araw. Habang humihikab si Kaden, dahil nagsimula pa kahapon ay puro tulog na sila, gumising na si Mr. Kaden. Nag-iisip si Jiwoo na hindi ito idlip lang at kailangan na niyang bumangon at maglakad-lakad. Biglang may lumapit sa pinto at kumatok. Pinuntahan ni Jiwoo kung sino ang nasa pinto. Sa pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Garrett Luthrain sa harap niya. Tanong niya kay Garrett kung ano ang dahilan para pumunta siya dito. Sinabi ni Garrett na dapat daw niyang ituring na isang karangalan ang pagdating niya para tingnan ang taong may communion animals. Habang nakita niya si Mr. Kaden na nakaupo sa kama, pumasok siya sa loob ng silid ni Jiwoo. At sinabing ang pasang ito panigurado ang nakatalo kay Lancelot. Sinabi niya na ang pusa ay mukhang mas nakakatawa kaysa personal kaysa sa larawan. Pagkatapos marinig ni Mr. Kaden mula sa kanya, ay nagiging agresibo ito. Sinabi ni Garrett na pinagdudahan niya ito at nagpa siya na tingnan kung ito ay isang self-awakens na hayop. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang wala siyang alam na espesyal at sinusubukang makipag-ugnayan kay Mr. Kaden. Nagulat siya nang mapagtanto niyang ang pusa ay nag-iisip na patayin siya. Isang matalim na tingin sa kanyang mga mata upang patayin nga siya. Sa kanyang palagay na ito ay ang perpektong combat creature. Pagdating ni Garrett Luthrain sa silid ni Jiwoo, umupo sila sa isang upuan sa harap ng isa't isa. Habang si Mr. Kaden at Mr. Cartin ay nakaupo sa kama. Iniisip ni Jiwoo kung bakit siya gustong kausapin ni Garrett. Tinanong niya siya kung ang kanyang pangalan ay Jiwoo Seo, at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang iniisip niya sa kanyang mga kasanayan sa komunikasyon sa hayop. Sinabi ni Jiwoo na kailangan pa niya ng malaking improvement sa kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga hayop. Sinabi ni Garrett na magaling siya dahil alam niya kung saan siya nakatayo. Sinabi ni Garrett na hindi niya maaaring sabihin na siya ay may komunikasyon ability at magkaroon ng esensyal na controller kakayahan. Tinanong niya ito kung karapat-dapat ba na dalawa lang ang hayop na maaari niyang makasama sa kanyang pagkakaalam, at gayon pa man siya at ang kanyang mga hayop ay namamahala sa pagkatalo kay Lancelot ang kanilang mystical creature.
Para sa kanya, nangangahulugan ito na sa halip na si Jiwoo ay may kakayahang makipag-usap, ang napakahusay na kakayahan ng pusa ang naglaro. Si Jiwoo ay nalilito at nagtataka kung napansin niya na hindi buong pusa si Mr. Caden. Nagalit si Mr. Caden at sinabing patayin na lang niya si Gareth ngayon. Ipinaliwanag sa kanya ni Gareth na, sa madaling salita, iniisip niya na ang kanyang pusa ay hindi natural na Oiken animal. Ipinagpapalagay ni Mr. Caden na hindi niya alam na siya ay nag-transform bilang pusa. Nag-alok si Gareth na ibigay ang pusa sa kanilang pamilya. Wala pang kaso ng hayop na natural na gumising sa labas ng uri ng tao. Kapag lumabas na ang balita tungkol dito, susubok ang agawin ng nakararami ang pusa mula sa kanya, at sa kanyang kasalukuyang kakayahan, hindi maprotektahan ni Jiwoo ang kanyang pusa mula sa kanila. Nagsabi siya na kung ibibigay niya ang pusa niya sa pamilya niya, babalikan niya ng magandang kompensasyon. Hindi lang nila mapapalawak ang kanyang Oiken ability kung ipagkakaloob ni Jiwoo ang pusa, bagkus makakatanggap pa siya ng malaking respeto mula sa kanilang pamilya. Habang si Gareth ay tumayo para umalis, si Jiwoo apologist at sabihin sa kanya na hindi niya mapagbibigyan ang kanyang kahilingan. Nagsabi si Jiwoo sa kanya na ang pusa ay kanyang pamilya, at plano niyang panatilihin ito hanggang sa huli. Sinabi ni Gareth na hindi siya makakatulong kung sakali man sa hinaharap. Maaaring may kakayahan siya, ngunit may nakatakdang kakulangan siya para dito. Sinabihan siya ni Gareth na mag-propose ng iba. Nakatitig siya kay si Mr. Caden. Galit din ang tingin ni Mr. Caden. Sinabi ni Gareth, nais niyang magkaroon ng ganung lahi ng pusa. Nagulat si Jiwoo at nadinig niya ang tungkol sa lahi ng pusa. Sumang-ayon si Gareth at sabihin sa kanya na narinig na niya ito ng tama. Nawala ng ibang paraan na magkaroon ng ganung lahi. Nabigla si Mr. Caden nang marinig ito, nagtataka kung gagawin siya ang isa pang pusa. Sinabi ni Gareth na kung hahayaan niyang magkaroon siya ng mga supling ng pusa, hahayaan niyang bigyan siya ng maraming asset. Hindi siya magbibigay ng maraming asset sa kanya gaya ng ibibigay niya kung ibibigay niya ang pusa sa kanya, ngunit mag-aalok pa rin siya ng makabuluhang pag-aari sa kanya. Tumayo siya para umalis. Habang papaalis pinapayuhan niya si Jiwoo na pag-isipang mabuti ang kanyang alok. Habang lumalabas, sumulyap siya kay Mr. Caden na nakatingin sa kanya ng agresibo. Habang si Gareth ay humahangang tingnan ang kanyang nag-aalab na tingin parang laban ng espiritu laban sa kanya. Dahil ito ay maaaring maghampas sa kanya anumang minuto na makaramdam siya ng pag-asa. Sinabi niya sa pusa na maghahanda siya ng isang line-up ng pinakamahusay na pedigree para maasahan niya ang mga ito. Lalong naiinis si Mr. Caden sa naririnig niya. Habang lumalabas si Gareth sa silid ni Jiwoo, iniisip niya na ang hangarin na mabunyag si Caden sa sarili sa kanyang harapan ay impressive, dahil walang hayop ang nangahas na magpakita ng ganoong saloobin sa kanya mula noon pa. At naniniwala siya na ito ay isang perpektong nilalang na panlaban. Ang kanyang pagiging mabangis ay isang pangkalahatang pag-iisip para sa dugo ng pagsalungat nito, at nagtataka kung ito ay pagnanais bilang isang trigger point para sa natural na pag-alis nito. Biglang tinanong ng Vice Principal si Gareth, ano ang dahilan kung bakit siya pumunta dito? Sinabi niya sa kanya na ito ay isang bagay na nangangailangan ng kanyang mabilis na atensyon, at tinanong ang Vice Principal kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta doon. Tinatawagan niya siya, nandyan siya para gawin ang kanyang trabaho dahil nasa iba yung pagmamasid siya sa kapakanan ng mga students at instructor. Pagkatapos makinig sa kanya ni Gareth, nagpasya na siyang umalis. Habang siya ay lumalayo sa Vice Principal, nagtataka siya kung anong negosyo ang maaaring meron sa punong guro sa paligid niya.